Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Yan. Dito tayo ngayon sa lugar ng Naik. At dito sa may kaliwa natin, nandito yung LTO Naik. Sa araw na ito guys, ay pupuntahan natin yung gagawin dito na Bataan Cavite Interlink Bridge. Yan. Pamula dito guys sa lugar na ito ay magsisimula ang Bataan Cavite Interlink Bridge na yan. What? Dito sa lugar na ito, papunta dyan sa LTO, ay magkakaroon ng bridge. Yan, sa gitnang ito, ang bahagi na ito. At mapansin natin dito, ay meron silang tarpaulin na nasa may kanan. Yan, pamula dito sa may tarpaulin na ito, dito magkakaroon ng bridge. Yan, patawid kabilaan, at nadya magkakaroon ng rotonda. Mamaya tingnan natin yan do sa picture ng nadya sa may tarpaulin para maunawaan natin. Sa ngayon ay puntahan muna natin yung lugar na dadaanan pa sa lugar na ito ng gagawing tulay na yan. Pasukin natin ang lugar na yan ng Timalan dyan sa may tricyclean. Tapos tingnan natin yung mga ilan na mga dadaanan dyan. Alam naman natin guys no, na yan yung isa sa mahabang tulay na gagawin papuntang Bataan. At ang isa pa ay ito yung inaabangan na napakaraming tao. Dahil nga malapit na yung magiging daan papunta sa Bataan. Ito nga ay isa sa mga kabawas ng traffic dyan sa Maynila, dahil nga kapag ka na-connect na ito ay halos 45 minutes na lang ang magiging takbo kung ikaw ay pupunta ng Bataan. Kung ikaw ay iikot naman ay syempre napakalayo niyan. Ang kalkulasyon nga ng iba 5 oras lang, pero yung iba hindi naman naniniwala na 5 oras lang yung biyahe. Kung manggagaling ka nga dyan sa Manila ay syempre napaka-traffic naman ng mga dadaanan pa. At ito nga ay isa sa maganda na inaabangan ano. At alam naman natin na ito ay nasa 32 kilometers, 0.15. Yan. Ganyang kahaba po yung magiging tulay na ito. At isa nga sa naging magandang balita bago matapos ang 2025 ay ito po ay sisimulan. At ganun din, sa ngayon ay nag-aanap pa rin ng bidders at nagkaroon ito ng 8 bidders na nagbabalak makapasok at gumawa sa Bataan Cavite Interlink Bridge ito. At sa 8 bidders na yon ay pipili sila ng isa na gagawa dyan. At ang unang gagawin nga dito guys ay yung land approach, yung sa lupa muna na patawid doon sa dagat. Yan, medyo mahaba-haba rin kasi yan eh. Mamaya pag-usapan pa natin yan. At ito nga ay nandito ngayon tayo sa loob no ng Timalan. At dito nga, yan, mamaya puntahan natin dyan sa may kaliwa na yan. Doon tayo magpapalipad ng drone sa may dulo doon, malapit sa may dagat. At dito sa kanan na ito ay meron ditong mga bakanting lote na dadaanan. Yan. At meron nga ditong mga sticker na tatamaan. Nilagyan na ng sticker ng BCIP na yun ay tatamaan. At may nakakwentuhan nga rin ako dito na parang ang tagal naman daw simulan. O yung iba naman ay sabi nga parang hindi na raw magsisimula dahil nga sa tagal na nilang iniintay ay parang naiinit na raw sila kung saan dito talaga dadaan. Nangangamba rin daw sila na baka magbago pa yung plano. Mas marami pang matamaan na bahay. Yan. Kaya ayan, pinuntahan uli natin ito sa lugar na ito.
Itong dinadaanan natin ito guys ay meron na rito na sticker na nakalagay na yun yung dadaanan. Yan, meron dito sa may bahay dito, sa may kaliwa. Yan, tapos yung katapat niya ay bakanteng lote. Yan. Ito siya guys sa lugar na ito. Yan, dito. Yan. Shoutout kay Kuya. Yan. Nakita tayo dito guys na isang tatamaan daw ng Cavite Bataan Link. Ayan ito yung lugar na ito. Ayan guys, ito daw yung hagip. Kausap ko si Manong kanina. At ito yung arko lang ng Timalan Balsahan. Yan. At dito dadaan sa lugar na ito yung Cavite Bataan Link na yon, patawid dito sa lugar na ito. Yan. Meron tatamaan ng subdivision. Siguro konti lang, depende kung iiwas pa nila. At yun guys, puntahan natin doon sa may subdivision sa kabila. Tayo ay iikot lang yan sa lugar na ito kasi parang pa letter B lang to pagkalampas mo ng arko na ito. Yan, bakanting lote kasi yan, yung kaliwa at sa kanan. Bago dito guys ay magle letter B sa bandang unahan natin. Yan, makita natin dyan sa may pakanan, may daan dyan. Yan, puntahan natin yan, dyan tayo papasok. Yan, pagpasok natin dyan, yun kita na natin bakanting lote, mga palayan yung nasa kaliwa. Bali dito sa may taas yung daan tatamaan. Yan, meron na ditong mga bahay na na wala nang nakatira sa may kaliwa na ito. Tapos yung subdivision nga ng mga hagip, yan, dito lang sa ibandang unahan natin ngayon. Ito palabas na rin ito ng Antero Soriano Highway. Yan, doon rin po ito lalabas. Kung kayo na doon tayo pumasok sa kabilang kanto, ito yung nadaanan natin malapit doon sa may billboard. Yan, ito po siya, itong daan na ito, doon po ito lalabas. At sa lugar na ito guys, dito siya dadaan sa bakanting loting ito papunta dito sa may gate ng subdivision na ito. Hindi mismo matatamaan kasi medyo malawak malawak itong lugar na ito. Yan, papunta dito. Pero kung titingnan natin yung kanilang billboard ay dito dadaan sa lugar na ito. Yan, sa kalsadang ito. Maaring mahagip lang dito ito, katulad nito, yang sa may gate. Yan. Tapos papunta dito, palabas. Mapansin nyo guys, sa kaliwa at kanan na ito, mayroong nakalagay na dito, no trespassing, private property. Yan. Katulad na nasa kanan na ito, sa kaliwa. Kasi ito yung nasa may kaliwa na ito, ito talaga yung mismong tatamaan. Palabas. Yan. Medyo mahaba-haba rin itong lugar na ito. Yan. Kung ilang kilometro din siguro yan papunta doon sa may dagat. Tingnan natin yung mapa niya o yung billboard niya. Ayan, nandito tayo ngayon sa lugar na ito. Yung dinaanan natin na subdivision o yung tatamaan niya na subdivision, yan po, yan lugar na yan. At itong dinadaanan natin ito, nandito tayo ngayon kung saan lalabas siya ang gagawin na tulay na yan papunta dito sa labas ng Antero Soriano Highway. Kung mapansin nyo guys, yan tatawid pa siya ng kalsada, tapos doon magkakaroon ng pinaka U-turn slot niya sa may dulo. At mapansin nyo, yan may mga no trespassing, private property yang kanan, at ganoon din itong nasa may kaliwa. Yun. At yan nga, malapit na tayo sa labas ng Antero Soriano Highway Balikan natin yung sa may tabing dagat naman. Doon naman tayo. Palipad tayo ng drone.
At iyan, pinalipad na natin ang ating drone LYRC L600 Pro Max. Yan po yung gamit natin ngayon dito. Itong nakikita natin itong bakanting lote nito ay hindi naabot dito yung gagawing Bataan Cavite Interlink. Doon lang po sa may bandang unahan. Pero bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo doon sa mga nag-comment sa last video ko tungkol sa Cavite Bataan Interlink. Yan. Shoutout kay June. Yan. Shoutout din sa'yo, J. Ramos. Shoutout din sa'yo, Loreto De Leon. Kay Solo Lowbiker. Kay AB Carman TV. Orlando Lumat. Roger The Adventure. Shoutout sa inyo, Angelito Ibanez. Ruel Di Castro. Eric Araba. Alexander Rosaldo. BSN 1D Mariel Bautista. Kuya Berto. Lovely Demission. Gerald. At shoutout din sa iyo, Donalda. At shoutout sa iyo, Fernando Cabala. Kuya Litos Travel Vlog. Hil Bilando. Excalibur. Sisrakun. Lagalag Master Official. Rick Suhay de Guzman. Arnold Mandapat. Rafael Iba Banwa. Maraming salamat sa inyong mga comment at para ma-improve yung ating vlogging. Yan. Sabi nila dito tanaw daw yung corridor. Pero hindi ko pa makita. Siguro dahil masyadong maliwanag yung camera o medyo malayo-layo pa tayo. Sabi nila kita raw dito sa lugar na ito. Pero hindi natin makita yung isla kasi nasa gitna yon yung corridor. Yan. At tingnan naman natin itong tabing dagat ng Naik. Napakaganda, no? Wala pang naliligo masyado. Dahil nga siguro katatapos lang ng mga lakasan ng ulan. At medyo hindi pa naman summer. Yan. Ganda, no? Matahimik yung dagat. Yan. Yung gagawin nga pala dito na BCIB o Bataan Cavite Interlink Bridge ay dito sa may kabila. Hindi naman talaga dito sa lugar na ito. Yan. Bali ito lang yung sakop ng Timalan. Yan ang paikot na ito. Yun ang Timalan. Yan sa may kaliwa. Tapos ito yung subdivision na kung saan dito tayo nagpalipad. Ito guys, yung Timalan. Ang ganda niya pagka nasa Airbnb. At ito nga sa may lugar na ito, dito yung magiging line. Yan, sa lugar na yan, palabas. Galing dyan, papunta sa labas, yung magiging
daan, yung gagawin na BCIB o Bataan Cavite Interlink. Sa may lugar po na yan. Paano natin nalaman na dyan talaga? May palatandaan po yan dyan guys sa may kanina do sa may araw. At mapapansin nyo rin guys doon sa billboard. Palapitin muna natin ng konti ang ating drone sa may lugar na yan. At pagkatapos tingnan natin yung billboard kung eksakto ba sa lugar na ito. Yan, para makita natin yung tama na gagawin o dadaanan sa lugar na ito. Yan. Ito yung plano at ang billboard na dadaanan yung may arrow na yan. Yan. Diyan siya. Napakahaba sa lugar na yan. Palabas ng Antero Soriano Highway. Yan. Kaya tayo dito pumesto dahil para makita natin yung lugar na yon. Para makuhanan natin ng isang buo. Yan. At yun nga ay palabas. At ang magpe-financing nga pala dito sa BCIB na ito ay ang ADB o Asian Development Bank. At kasama nito ang Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB. Yan po ang magpe-financing. At nitong nakaraan nga ay meron itong 8 bidders na gustong mag-bid sa lugar na ito na sila yung gagawa. At ito nga pala yung 8 bidders para sa mga gustong gumawa ng land approach. Ang Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. At ang pumapangalwa naman ay ang DM Konsunji Inch. At ang pantatlo ay ang China Harbor Engineering Company Ltd. Ang ikaapat ay ang Sino Road and Bridge Group Co. Ltd. At ang lima ay ang EEI. At kasama nito ang PMI Joint Venture. Yan. At ang pang-anim ay ang POSCO, ENC at Santa Clara Joint Venture. At ang ikapito ang China Wuhi Co. Ltd. Fujian Road and Bridge Construction Group Co. Ltd. Consortium. At ang pinakahuli ay ang Hunan Road and Bridge Construction Group Ltd. and China Civil Engineering Construction Corporation Joint Venture. Yan po yung 8 bidders. Sa tingin nyo mga kaibigan, sino kaya dyan ang may magandang gumawa? Ang isa sa nakita ko ng gumagawa na maganda ay yung EEI. Yan po kasi yung gumagawa ngayon ng Cavitex Calax Link. Kaya kung mapapansin nyo guys ay maganda yung tulay na yon na ginagawa. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino ang gusto nyong gumawa? Bahala na kayo sa comment. At ito nga yung billboard ng BCIB. Kung makita natin, dyan ang Timalan sa lugar na yan. Tapos dito sa lugar ng kanan, nandito naman yung LTO Naik sa may bandang kanan natin. Yan. Sa ibaba na yan. At kung titingnan natin yung billboard na yan, sa lugar na ito, dito magkakaroon ng tulay. Yung flyover. Yan. Ayan po yung pinaka billboard niya. At ito naman kung nasa saan tayo ngayon nakapwesto. Kung mapansin nyo, may pabilog, patawid ng kalsada, tulay.
At ang kahabaan po ng tulay na yan, yung magiging land approach. Yan, wala pa yung bid ng gagawa ng submarine o doon sa may dagat. Yan. Ito yung magiging tulay niya guys. Yan o. Diyan sa gitna. Ganyan ang magiging itsura. Parang kaganda naman ano. Kung ganyan yung magiging tulay. Yun. Ang tanong, kailan kaya ito sisimulan dito sa Cavite? Dahil yung bid o yung 8 bidders, kung may mapili na po silang isa doon, ang gagawin on ay yung nasa may Bataan o yung nasa may Alas Asin, Maribeles, Bataan. Yan po yung gagawin na land approach. At ito yung boya. Boya pala yan. May mga kulay red na yan, green, yellow. Yan pala yung ilalagay daw dyan sa may dagat na pinaka-guide kung saan dapat lang dumaan yung mga barko at yung mga bangka. Yan yung magiging pinakapalatandaan kung saan lang sila pwede dumaan.